Hello guys, ngayon ay gagawa po tayo ng kare-kare. Ito, kailangan meron tayong oxtail, oxtail siya na pang kare-kare. Pero wala akong oxtail na ubusan sa market. So, na lang binili ko, laman. Mas masarap ang laman. Ayan, hiwa-hiwaan niya lang yung laman. Mga ano kaya ito, mga 300 to 400 grams yata ito. Tapos yan, slice as you decide at yung thickness na decide nyo. Tapos pagkatapos nyan ay ang gawin nyo na lang guys, hugasan nyo ng maigi. Ayan, hugasan nyo ng maigi. Pagkatapos dyan, pakuluan nyo yan guys. Kailangan papakuluan yan. Tapos lagyan ng paminta, lagyan ng asin, lagyan nyo ng bay leaf. Tapos, ayan, vinegar kasi pampaano yan, tender, to make the meat tender, pampalambot. Ayan, naghiwa din tayo ng onions. Tapos, ilagay natin dyan. Tapos, maghiwa-hiwa na tayo ng, garlic habang nagpapakulo. Pagkatapos nyan, guys, hugasan nyo na yung mga vegetable nyo. Ang nilagay ko, pichay, pak choy, string beans. Ayan, string beans siya, sitaw, saka talong. Kasi dito ang talong mga malalaki. Ayan, paghiwa-hiwalayin nyo na yung karne. Pagkatapos na napalambot, hiwalayin nyo yung karne. Tapos, huwag nyo itatapon yung sabaw kasi gagamitin natin yan guys. Ginagawa ko pala sa talong guys ay ganito. Binabrush ko siya ng oil para hindi siya mag-absorb ng maraming oil. Kasi pag iprinito mo yan guys, masyadong nag-absorb siya ng maraming oil. So, ko na, i-brush ko siya. Tapos, iyan, piprito-pirituhin ko. Pag anuhin mo lang guys, salitan sa side to side. Ganon. Tapos, hanguin nyo na yung pan, lagyan na ng katamtaman lang na oil, mga 1 tablespoon of oil. Then fry the onions and the garlic. So pag medyo brown na, yung aroma lumalabas na, lagyan nyo na yung yung onions. Tapos pag ang onions medyo na siya, translucent na, ilagay nyo na yung pinakuluan. Pwede nyo namang salain yan para hindi maghalo-halo yung peppercorn. Pero kung okay lang sa inyo, ilagay nyo na diretso. Tapos pwede mo namang magpakulo ka ng tubig guys para idagdag kung kulang yung yung pinakuluan. Tapos lagyan mo ng chicken cube. Pwede rin magisarap na chicken cube. Tapos lagyan mo din ng ng pepper tsaka patis, black pepper tsaka patis. Hindi ko nilagyan ng patis, nilagyan ko lang yan guys ng salt, pero mas masarap yung patis. Ayan, tapos lagyan mo ng asin kaya patis. Tapos iyan na 340 grams siya tato ng ng peanut butter. Ilagay nyo na, paghalo-haloin nyo na lang yan dyan. Ilagay nyo sa medium heat yung apoy. Tapos halo-haloin lang hanggang sa nagiging yung thick siya. So yung desired thickness na ma-achieve mo. Pwede mo ring dagdagan ng boiling water. Tapos i-adjust mo na lang. Pero mas maigi guys kung i-blanch mo yung vegetable. Ako kasi hindi ko blanch yung vegetable dito. Kaya nag-adjust ako. Pero kung gusto mong i-blanch mo na lang para diretso na, luto agad. Ayan. Tapos kung hindi siya luto agad, hindi mo blanch, lagay mo sa ibabaw ng yung mga vegetable. Tapos i-cover mo lang siya and simmer it until it's cooked. Very slow heat. Siguro mga I think about 5 to 7 minutes.
Pero huwag niyo masyadong bubuksan. Make sure guys na hindi matututong yung yung peanut. Kaya mas desirable talaga i-blanch yung vegetable. Pagkatapos dyan guys, ayan, magluto ka na ng rice para pagluto na yan, luto na rin ang rice. Kain agad. O habang nagluluto, hugas-hugasan ng pinggan dahil ang problema sa pagluluto, ang daming hugasan. Ayan, hugas-hugas ng pinggan at sayaw-sayaw din guys. Ito na ginagawa ko. Ayan, luto na siya guys. Ang sarap ng sarap-sarap niyan guys. Kumukulo-kulo na siya. So yung peanut butter kasi guys, medyo thick talaga siya. So hindi na kailangan lagyan ng pampa yung thickener. Ayan, sira ang diet ko guys. Sarap. Ayan. Kung nagda-diet ka, kailangan once a week ka lang kumain nito kasi ay nako, sira ang diet talaga. Ayan guys, that's it. Share nyo naman yung recipe nyo ng kare-kare. Thank you.